Atin pong tunghayan ang ika-6 na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alipin ng Pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Emilia, bigla ang naging paglingon niya dahil kilala niya ang boses na iyon. Si Joaquin ang nasa likuran niya. Baka sa anyo ang pakikisimpatya. Bumalik agad ako nang malaman ko. Wika ni Joaquin. Kahit masasabing napahinga na siya sa pag-iyak, ngayon ay nag-iinit na naman ang mga mata niya sa harap ng binata. Pakiramdam ni Emilia ay nakakita siyang muli ng mapapagsumbungan. Biglang-bigla ang hindi na niya naituloy ang sasabihin pa dahil pakiramdam niya'y mapapanangis siya. Yumuko na lamang si Emilia. Hindi niya inaasahang gagagapin ni Joaquin ang isang kamay ni Emilia. Be strong. Mahinang wika ni Joaquin. I know you are. Kaya mo ito, Emilia. Kahit naman nagdadalamhati, buhay na buhay sa pandaman niya ang pagkakahawak ni Joaquin sa kanyang mga kamay. Salamat, sabi niya nang tingnan ang lalaki. Gusto niyang isiping purong pagdamay lamang ang dahilan kaya nakaakto ng ganoon si Joaquin. Hindi kaparis ng naging paghahatid kay Don Sebastian sa huling hantungan ang naging libing ni Mang Carlito. Wala ang mga upahang musiko. Walang mga upahang sasakyan. At walang mayayaman at tinitingilang tao na dumalo, maliban sa pamilya de la Serna at kay Paulo. Bukod sa mga nabanggit, puro mahihirap at manggagawa sa bukid ang naghatid sa matanda sa huling hantungan. Hindi pa man ganap na natatakpan ang nitsyo ni Mang Carlito, ay nangungulit na si Paulo kay Emilia. Nag-iisa ka na ngayon. Mahirap ang magiging sitwasyon mo. Dumuon ka na muna sa amin. Wika ni Paulo. At ano naman ang magiging dahilan para dumuon ako? Naghihimagsik ang kaloobang tugon ni Emilia. Para kasing hindi man lamang iginalang ni Paulo ang pagkakataon. Nagsisintimiento pa siya'y ang pangsariling interes na ang iniuungot. Di kung gusto mo, pakasal tayo. Handa naman kitang totohanin, Emilia. Napahumindig si Emilia. Galit sana uli siyang tutugon, pero may nagsalita na sa likuran nila. Excuse me. Halos sabay silang lumingon ni Paulo. Si Joaquin ang nasa likuran nila at ngayon ay walang kangiti-ngiti ang pagkakatingin kay Paulo. Saka lamang ito bumaling sa kanya matapos makipagtitigan ng ilang saglit sa lalaki. Nasa kotse na ang Mama Emilia. Sa akin na lamang ipinasasabi kung gusto mo raw sumabay pa uwi. Inaalala niyang pagod ka na sa ilang gabing paglalamay. Huwag nang idagdag ang emosyonal. Sa akin siya sasabay. Waring galit na sabi ni Paulo. Tiningnan uli ito ng matalim ni Joaquin. Wala akong narinig sa kanya na ganyang tugon. Malamig na sabi nito. Emilia, baling sa kanya ni Paulo. Sa kanila na nga lang ako sasabay, sabi ni Emilia sa lalaki. Nainis siya na tila nag-uutos ang anyo ni Paulo, kaya biglaan ang naging pagpapasya niyang kontrahing ito. Kung ganun, hihintayin na kita. Tila nasisiyahang sabi ni Joaquin na tumabi pa sa kanya na tila wala nang ang balak umalis doon. Nag-uusap pa kami, pwede ba? Mainit na baling dito ni Paulo. Ni hindi ito tiningnan ni Joaquin. Ipinamulsa ang dalawang kamay at kampanteng pinanonood sa pagsisemento ng takip ng nicho ang dalawang lalaki. Hindi ko kayo sinasaway. Anang binata bilang tugon sa sinabi ni Paulo. Kitang-kita ni Emilia ang pagtatagis ng mga bagang ni Paulo pero hindi naman nakipagtalo kay Joaquin at bumaling uli sa kanya. Isipin mong proposal ko, Emilia. Anito. Tumango na lamang siya dahil parang naaasiwarin siyang makipag-usap ng personal kay Paulo, ganitong may waring nakikinig sa kanila na ibang tao. Napanindigan na bang makipag-inisan ni Joaquin kay Paulo
kaya ayaw tuminag sa kinatatayuan. Waring di na rin nais ni Paulo na pahabain ang usapan nila at galit na tinapunan ng tingin si Joaquin at lumayo na. Ipaalam mo lamang sa akin ang pasya mo, Emilia. Pahabol na sabi nito habang palayo. Delikado na ngayon ang kalagayan mo dahil nag-iisa ka na. With him around, I agree. Waring bulong ni Joaquin. Ano? Natitigilang bumaling si Emilia kay Joaquin. Ngumiti sa kanya si Joaquin. Ang sabi ko, nakasara na naman ang nicho. Pwede na siguro tayong umalis. Titig na titig siya rito dahil tiyak naman niyang hindi ganoon ang ibinulong kanina ni Joaquin. Sige, sabi niya nang wari di na matagalan ang pakikipagtitigan sa lalaki. Inilalayan siya ni Joaquin patungo sa kinahihimpilan ng kotse nito. Tiyak ni Emilia na nanlamig siya sa pagkakadikit ng mga balat nila. Hindi niya inaasahan ang kortesiyang iyon ni Joaquin. Sa halip na sa kanila siya agad ihatid ng mag-ina, isinama siya ng mga ito sa malaking bahay. Kahit na noong una ay tumutol siya. Alam kong pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw, iha. Nakangiting sabi sa kanya ni Doña Belinda nang nasa kotse pa lamang sila. Tiyak ko, halos wala ka pang tulog. Di ka halos nakakakain. At masama iyon. Kailangang makabawi ka. Kaninang bago umalis ay nagbilin ako sa bahay na magluto ng masarap para kahit paano'y makakain ka. Hindi naman ho ako. Tama nang iniukol nating iyon sa mga namatay, Emilia. Waring nangangaral na sabi ni Doña Belinda. Intindihin din natin tayong mga buhay. Sinulyapan siya ni Joaquin sa salamin sa ulunan nito. Ang binata ang nagmamaneho ng sasakyan, hindi ang may edad na driver ni Don Sebastian na si Mang Efren. Alam mo bang malaki ang naitulong sa akin nang nangyaring ito, ha? Baling uli sa kanya ni Doña Belinda. Ano hong ibig ninyong sabihin? Wika ni Emilia. Abay, nalimutan ko tuloy pansamantala ang sarili kong pagsisentimiento gayong kamamatay lang din ni Sebastian ko. Ganoon pala kapag handa kang magbigay at tumingin sa sentimiento ng iyong kapwa. Lalo ka na. Malapit ka sa kalooban ko. Sana, tutulungan mo rin ako, iha. At sa pagtulong na yon, malimutan mo rin sana o mabawasan man lang ang sariling sentimiento mo. Parang napahiya siya sa sarili nang maalaalang si Doña Belinda nga rin pala ay katatapos lamang mawalan ng isang mahal sa buhay. Pero narito at pinatatatag siya. Hindi ba't dapat ay ganoon din ang gawin niya para rito? Sige ho, sabi niya. Salo-salo tayo mamaya sa pagkain. Tiyak ko naman, hindi rin kayo gaanong nakakaasikaso sa sarili noong si Don Sebastian naman ang nawala. That's good, that's good. Sabi ko na nga ba't madali kang makaunawa eh. Pagkapahinga mo mamaya, saka ka na bumalik sa inyo. Iyan ay kung babalik pa nga siya roon, mama. Sabi ni Joaquin na noon lamang sumabad sa usapan. Takang napatingin sa binata si Emilia. Natural na babalik ako sa amin. Bakit? We'll see. Makahulugang putol ni Joaquin sa sasabihin niya. Hindi naman siya gaanong nakakain dahil nakokonsyo siya sa pagkakaharap nila ni Joaquin sa mesa. Isa pa'y hindi siya sanay sa ganoong kapaligiran. Masagana ang mga nasa hapag at pinagsisilbihan ng mga katulong. Ayaw mo na? Maang na tanong ni Doña Belinda nang tumanggi siya sa iniaalok nitong ulam sa bowl. Busog na ho ako. Pagtingin niya kay Joaquin ay waring bahagyang kumibot ang mga labi nito na tila senyales na isang pigil ng ngiti. Dahil alam nitong hindi naman siya nagsasabi ng totoo. Napapansin ba nito na wala naman siya halos ginalaw sa mga nakahain sa kanyang harapan? Ipagtimpla mo na lang kami ng kape, Cecil. Baling ng Donya sa katulong na nagsisilbi sa kanila. Sa salas mo dalhin. Maya-mayay, halos magkasunod na ring umayaw sa pagkain ang mag-ina at nagyaya si Doña Belinda sa salas. Gusto nang magpaalam ni Emilia pero napapahiya naman siya. Sumunod siya kay Doña Belinda sa salas. Saglit lamang siyang makikipag-usap at magpapaalam na siya. Sabi ni Emilia sa kanyang sarili.
Nasa malaking center table na sa salas ang kapeng ipinatimpla ng Donya. Bagamat hindi naman siya mahilig sa kape, pinagbigyan niya ang babae nang iniabot sa kanya ang kapeng ipinatimpla para sa kanya. Ang dalawa pa ay pinagtig-isahan nito at ni Joaquin. Ikaw na ngang magsabi rito kay Emilia ng aloko iho. Anang Donya nang komportable na silang tatlo sa pagkakaupo. Nakakalat silang tila patrianggulo sa pagkakaupo sa mga sofa. Ang gusto ng mama, sabi sa kanya ni Joaquin nang makitang kumunot ang noo niya. Dumito ka na ngayong wala na ang iyong ama. Napabaling siya kay Doña Belinda. Noon ko pa naman gusto yun iha, anang babae. Umaayaw ang ama mo kaya hindi na ako nagpilit. Pero ngayong wala na si Mang Carlito, I don't see any point kung bakit titira ka pang mag-isa sa bahay nyo. Sa isip, waring narinig ni Emilia ang sinabi sa kanya ng ama kailan lang. Kung wala na raw ito, ay pumayag na siyang tumira sa malaking bahay. Hindi niya alam noon na parang pagbibili ni pala iyon ng ama. Delikadong nag-iisa ka sa bahay, Emilia, sabi uli ni Doña Belinda. Parang may kinaringgan na ako ng ganyan. Tila nangingiting sabi ni Joaquin. Sino? Maang nabaling ni Doña Belinda sa anak. Nagkibit balikat si Joaquin na tila hindi naman gustong sabihin kung sino ang tinutukoy. Alam ni Emilia, si Paulo ang tinutukoy ni Joaquin. Gaano kaya karami ang napakinggan nito sa pag-uusap nila kanina ng binata? Hanggang sa pagyayaya kaya ni Paulo na pakasalan niya ito? Kahit naman sino ay ganoon ang magiging palagay. Pagpapatuloy ni Doña Belinda. Dalaga ka, Emilia. Maganda. Hindi tayo nakatitiyak na kahit kilala mo na at mababait ang mga kalugar mo ay walang mag-iisip sa iyo ng masama. Ngayon nga lamang ay may naiisip na akong isang tao na posibleng gumawa niyon. Makahulugang sabi ni Joaquin. Sino? Maang uling baling ni Doña Belinda kay Joaquin. Kanina ka pa may sinasabi dyan pero ayaw mo namang magsalita. Tumingin si Joaquin kay Emilia. I think she knows, ang taong tinutukoy ko. Natiyak ni Emilia na si Paulo nga iyon. Gusto niyang sabihin kay Joaquin na bukod sa pagiging kilalang black sheep sa pamilyang De La Serna, ay wala pa namang ginagawang kalokohang grabe si Paulo na sukat ikasama ng pagkakakilala rito ng mga taga Monte Maria. Pero alam naman niya kung sa ayos at sa uri ng pagkakaengkwentro kanina ng dalawang lalaki ang pagbabasehan ni Joaquin, ay hindi ito maniniwala sa kanya, kaya hindi na lamang niya ipinagtanggol si Paulo. Hindi ko ho maaaring iwan ang bahay na iniwan sa akin ng itay, Doña Belinda. Magalang na sabi niya nang bumaling sa Donya. Saka, kailangan ko pa ho siyang ipagpadasal. Ibig mong sabihin, doon ka pa rin sa inyo lalagi? Tanong ng Donya. Pwede naman ho akong magpasama kay Daisy kung gabi. Yung dalaga ring kaibigan mo? Oho. Napailing si Doña Belinda, tanda ng di pagsang-ayon. Pero hayaan ho ninyo at pag-iisipan ko rin yun. Aniya, bilang pagbibigay konsuelo sa Donya. Kahit paano, nasiyahan na rin si Doña Belinda sa hindi naman pala niya ganap na pagtanggi sa alok nito. Tanggapin nga kaya ni Emilia ang inaalok ng Donya? Abangan sa susunod na kabanata.